Mahirap talagang makawala sa isang taong ang tingin lamang sa iyo ay isang bagay o pagmamayari. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Dumako naman tayo sa kapital ng Pakistan na Islamabad para sa kasong ito. Kilala ang Islamabad bilang ang pinakamaunlad at pinakaligtas na lugar sa bansang Pakistan. Karamihan din sa mga taong naninirahan sa syudad na ito ay ang mga middle at upper classes dahil sa handog nitong magandang kalidad ng pamumuhay. Isa na sa kanila ay ang 27 years old na dalaga na si Noor Muqaddam. Ipinanganak si Noor noong October 23, 1993 sa kanyang mga magulang na sina Kausar at Shaukat Ali Muqaddam. Tatlo ang kanilang mga anak at si Noor ay ang pangalawa sa magkakapatid. Parehong mabait at maalaga ang kanyang mga magulang kaya silang tatlo ay lumaki din ng may pagmamahal at respeto sa kapwa. Dahil sa trabaho ng kanyang ama sa gobyerno ng Pakistan bilang isang foreign representative, ang pamilya ay nagkaroon na ng masaganang buhay mula pa lamang sa simula. Kalaunan, lumipat sila sa Dublin, Ireland noong bata pa lamang si Noor pagkatapos ma-assign ng kanyang ama doon para sa trabaho. Ilang taon din sila nanirahan sa bansang ito kaya halos na-adapt na ni Noor ang kultura ng Ireland sa kanyang paglaki. Nang siya ay nagsimulang mag-aral, pumasok ito sa Our Lady's Grove Primary at Secondary School kung saan nagkaroon naman siya ng masasayang karanasan. Maliban pa doon, naging malapit din siya sa mga tao sa kanilang lokal na komunidad at nagkaroon ng tatlong matalik na kaibigan. Inilarawan nila si Noor bilang isang tao na maganda at may busilak na kalooban na halos kailanman ay hindi mo itong makikitang nakikipagtalo o masangkot sa gulo. Sa kanyang paglaki, nadiskubre ni Noor ang kanyang hilig sa fashion kaya madalas itong nagsha-shopping kasama ng mga kaibigan upang maghanap ng mga magaganda at kakaibang mga damit. Subalit sa kabila ng mapayapa at masayang buhay nila doon, kalaunan may natanggap silang balita na kailangang bumalik ng buong pamilya sa Pakistan dahil doon naman pinatawag ang kanyang ama para magtrabaho. Naging malaking bahagi na ng buhay ni Noor ang Ireland kaya ang balitang iyon ay medyo nagdala sa kanya ng kalungkutan. At kahit pa nais niyang manatili sa bansa para ipagpatuloy ang buhay niya doon at gumawa ng sariling landas, wala pa siya sa wastong edad para gawin ito. Kaya nang may dalang bigat sa kanyang puso, sumama ito sa kanyang pamilya para umuwi sa sarili nilang bansa. Sa pagbalik nila sa Pakistan, syempre hindi maiwasan na ma-culture shock ni Noor dahil halos sa Ireland na siya nag-aisip at lumaki. Ang mga expectations sa kababaihan doon ay sobrang iba na ito ay naging isang malaking pagsubok para sa dalaga. Sa kabutihang palad, dahil siya ay anak ng isang diplomat, ang pananaw at expectations ng sariling pamilya sa kanya ay ibang-iba kumpara sa typical Pakistani standards. Bilang resulta, nakatanggap ito ng buong suporta mula sa kanila sa kahit anong bagay man na kanyang gustuhin. Pagkatapak niya sa wastong gulang, nagpa siya itong tutukan ang passion niya sa art at fashion kung saan nagsimula siyang mag-design ng mga damit. Minsan, para mahasa pa ang kanyang talento, gumagawa rin ito ng mga makukulay na murals na naging malaking ambag sa creative side ng kanilang komunidad. Dahil dito, umani si Noor ng paghanga at respeto mula sa maraming tao. Kabilang sa mga taong ito ay ang 30 years old na lalaking nagngangalang Zahir Jaffer. Nakatira din ito sa syudad ng Islamabad at nagtagpo ang landas ng dalawa noong taong 2018. Walang klarong detalye kung paano sila nagkakilala pero ang dalawa ay naging magkaibigan hanggang kalaunan ay naging magkasintahan. Gayunpaman ang puntong iyon, hindi pa niya talaga gaanong kakilala kung anong klaseng lalaki ang pinili niyang mahalin. Si Zahir Jaffer ay anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa ng Pakistan. Isa rin itong US citizen na ginugol ang malaking taon ng kanyang buhay sa Amerika at United Kingdom. Bagaman ito ay mukhang sofistikado at may pinag-aralan, ang totoong dahilan kung bakit ito bumalik sa Pakistan ay hindi maganda.
Sa mga bansang nabanggit, wala siyang malinis na criminal record at nagkaroon din ito ng mga patong-patong na kaso. Karamihan sa mga kasong kinakaharap niya ay kaugnay sa pang-aabuso at sexual harassment. Sa katunayan, na-deport pa nga ito mula sa UK pagkatapos makulong sa mga kaso ng sexual assault. Sa kabila nun, ginawa niya ang lahat upang maitago ang masama niyang record sa publiko gamit ang kanilang yaman at impluwensya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagka-ideya doon si Noor. Sa relasyon ng dalawa, dahil pareho silang nanggaling sa isang mayamang pamilya, kailanman wala sa kanila ang nagkaproblema tungkol sa pera. Nagawang tutukan ni Noor ng mabuti ang kanyang passion sa art dahil doon, habang si Zahir naman ay inaasikaso ang kanilang family business. Di tumagal, tuluyan ang inilipat ng kanyang ama sa pangangalaga nito ang negosyo nilang tinatawag na Ahmed Jaffron Company na isang development agency. Sa simula ng relasyon ng dalawa, ito ay parang normal naman at maayos. Gayunpaman kalaunan, ito ay mabilis na nagbago at masasabi mong malayo na ito sa matatawag mong healthy na relationship. Si Zahir ay isang taong may maikling pasensya at mabilis magalit. Minsan, umaabot pa nga ang galit nito sa pisikal na pananakit. Hindi na ito bago sa kanya dahil may history na din ito ng pagharas sa mga kababaihan maging sa mga text messages. Kung mababasa mo pa ang mga messages nito, makikita mong ito ay talagang walang respeto, agresibo at napakabastos. Sa kabila ng pinaggagawa niyang ito, magaling din siya sa pagtago ng kanyang baho mula kay Noor. Bagaman paminsan-minsan, nagpaparamdam din siya ng ganito sa nobya, hindi naman nagpapadala dito si Noor hanggang sa tumigil ito. Pagkatapos, babalik ito sa pagtrato sa kanya ng maayos na parang wala lang nangyari. Tumagal ang kanilang relasyon ng dahil doon, pero wala itong ideya sa kabuuan ng masamang pag-uugali ni Zahir. Kadalasan, pinagtataka rin ng mga kaibigan ng dalawa kung paano nagkakasundo ang mabait at maawaing si Noor tsaka ang maangas at may nakakabahalang ugali na si Zahir. Ngunit sa lungat sa inaasahan ng lahat, umabot ang kanilang relasyon ng lagpas sa 3 taon. Gayunpaman, ang pag-iibigan ng dalawa ay magtatapos sa nakakagimbal at karumal-dumal na paraan. Araw ng Martes, July 20, 2021, napuno ng pag-aalala at takot ang tahanan ng mga mukadam. 2 araw nang nawawala si Noor at walang sino man ang may alam kung nasaan ito. Bagaman hindi naman na ito bago na minsan hindi siya umuuwi sa kanilang bahay, ang ganito katagal niyang pagkawala ay sadyang nakakabahala. Umalis si Noor 2 araw ang nakakaraan, mga bandang 9 ng gabi, at sa kanilang pagkakaalam, ito ay pupunta sa bahay ng kanyang nobyo at uuwi rin kinabukasan. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito nakabalik mula ng araw na iyon. Sinubukan din siyang kontakin ng ama sa pamamagitan ng pag-send ng maraming text messages, ngunit wala itong natanggap kahit ni isang reply. Dagdag pa doon, lahat ng tawag na ginawa ng kanyang kapatid ay hindi rin niya nasagot. 4 na oras ang lilipas, bandang 5:00 ng madaling araw, may natanggap na kakaibang voice message si Kausar mula sa kanyang anak. Boses nga iyon ni Noor, pero ito ay parang hindi normal at may tono ng pagpapanik. Ayon sa voice message na pinadala ni Noor, bumabiyahe daw ito papuntang Lahore kasama ng mga kaibigan at uuwi rin pagkatapos ng 1 o 2 araw. Ilang minuto ang lilipas pagkatapos nilang mapakinggan iyon, nakatanggap naman sila ng tawag mula kay Zahir. Dati pa man, iniisip na ng pamilya na parang may pagka-weirdo ito, pero ng panahong iyon, ibang-iba daw talaga ang kanyang mga kinikilos. Habang kausap nila ito sa telepono, paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya nakita si Noor ng araw na iyon at ang kahina-hinala pa, binigyang diin niya din na wala raw ito sa kanyang bahay. Subalit kalaunan ng parehong araw, gabi ng July 20, nakatanggap ang pamilya ng isang masama at hindi inaasahang balita. Ang minamahal nilang anak na si Noor ay natagpo ang patay sa isang malaking bahay at syempre, ito ay pinagmamay-ari ni Zahir Jaffer. Naalerto dito ang pulisya nang may tumawag sa kanila na isang mental health facility na nagngangalang Therapy Works.
Sa tawag, inireport nito na may isang lalaki daw na mukhang nasa kalagitnaan ng isang mental breakdown. Maliban pa doon, mapanganib di umano ito hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa ibang tao sa kanyang paligid. Rumesponde naman kaagad sa tawag ang mga pulisya pero pagkadating nila sa bahay ng sinasabing lalaki, bumungad sa kanila ang isang nakakakilabot na eksena. Sinubukan silang atakihin ni Zahir gamit ang kutsilyo dahilan ng pag-aresto nila dito. Pagkapasok nila sa bahay upang mag-imbestiga, doon pa lamang nila napagtanto na mas malala pa pala ang insidente kaysa sa kanilang inaasahan. Sa loob ng master's bedroom, punong-puno ito ng dugo kahit saan, sa pader, cabinets at pati na rin sa sahig. Doon nila natagpuan ang walang buhay na katawan ni Noor Murkadam na tadtad ng saksak at pinugutan pa ng ulo. Sa crime scene, may na-recover silang isang malaking kitchen knife at pinapaniwalaan nila na ito ay ang ginamit na murder weapon sa pagpatay sa biktima. Sa paghahanda ng kaso, humarap ang mga investigador sa isang mahirap na trabaho kung saan kinailangan nilang i-reconstruct ang crime scene at ang lahat ng nangyari sa loob ng nakalipas na 2 araw. Ang problema lang, hindi nakikipag-cooperate sa kanila si Zahir o nagsasalita man lang ng kahit na ano. Sa kabutihang palad naman, gamit ang mga surveillance footage, salaysay ng mga saksi at telephone records, nakabuo sila ng timeline sa trahedyang nangyari. Ang mga sumusunod ay ang detalye ng 2 araw ni Noor habang nasa kamay ng kanyang nobyong si Zahir. Kagaya ng nabanggit kanina, umalis si Noor mula sa kanilang tahanan noong July 18 bandang alas 9 ng gabi. Pumunta siya sa bahay ni Zahir pagkatapos siyang tawagan ito para makipagkita dahil may importante daw itong sasabihin. Lingid sa kanyang kaalaman ng mga oras na iyon, nag-book na pala si Zahir ng ticket para sa kanila papuntang New York City at ang flight ay sa loob na ng ilang oras, mga bandang madaling araw. Plano niyang mag-propose ng gabing iyon kay Noor nang may intensyon na dalhin ito sa isang bakasyon kapag siya ay umuo. Sabik na ito sa mga mangyayari at nakahanda na rin ang lahat. Ang problema lang pagkatapos niyang lumuhod sa harapan ng nobya upang yayain siya magpakasal, tinanggihan ni Noor ang kanyang proposal. Sa loob ng 3 taon nilang relasyon, napagtanto siguro ng dalaga na hindi si Zahir ang gusto niyang makasama habang buhay. Hindi mo rin ito masisisi dahil hindi naman talaga naging mabuting nobyo si Zahir sa kanya. Pero syempre, nang narinig ni Zahir ang pagtanggi nito, hindi niya ito nagustuhan at matanggap. Para sa kanya, isa siyang mayaman at ginagalang na tao at sa bansang Pakistan, ang pagtanggi sa isang proposal ay itinuturing na malaking kalapastangan at kawalan ng respeto. Sa kanyang galit, tumawag siya sa telepono para ipakancel ang tickets papuntang New York. Gayunpaman, sinabihan siya ng operator na maaari niyang i-cancel ang ticket pero hindi na siya pwedeng makatanggap ng refund. Ang bagay na iyon ay nakadagdag palalo sa pag-init ng kanyang ulo. 11 ng gabi, dumating sa kanyang bahay ang taksing binook niya noong umaga pa lamang para sana maghatid sa kanila sa airport. Ngunit ng puntong iyon, nasira na ang kanyang gabi kaya sinabihan niya na lang ang driver na maghintay muna sa labas. 30 minuto ang lumipas, lumabas din si Zahir sa bahay at kasama niya si Noor. Galit niyang kinaladkad ito sa kanyang likuran bago pinilit na sumakay sa taxi. Habang bumabiyahe, napansin ng driver ang kakaibang interaksyon ng dalawa. Si Noor daw ay tahimik lamang at hindi nagsasalita kahit isang beses, habang si Zahir naman ay walang tigil sa kakasalita at sinisigawan niya rin ang nobya. Nang palapit na sila sa airport, bigla na lang inutusan ni Zahir ang driver na umikot at ihatid sila pabalik ng bahay. Tinanong niya ito kung anong dahilan ng biglaang pagbabago at nagpaliwanag lang daw si Zahir na hindi na sila aabot sa kanilang flight. Nang hindi na nangusisa pa, sinunod na lang niya ang utos ni Zahir at nakarating sila ng bahay mga bandang 2:20 na ng madaling araw. Sa kabila nun, imbis na hayaang makauwi si Noor sa kanila, hindi pa rin niya ito pinayagan. Nanindigan siya na gusto niyang pakasalan si Noor at gagawin niya ang lahat para mapapayag lamang ito. Nang puntong iyon, muli niyang kinaladkad papasok ng bahay si Noor
At pagkasarado ng pinto, pinagpatuloy niya ang verbal at pisikal na pang-aabuso dito. Sa sumunod na araw, pinaranas niya si Noor ng isang impyerno at ang ilan sa mga ito ay nakuhanan mismo sa CCTV ng bahay. Unang nakuhanan si Noor sa CCTV ng gate pagkadating nito sa bahay ni Zahir noong July 18, mga bandang 10:19 ng gabi. Ang sunod na pagkakataong nakita ito sa CCTV ay ng madaling araw na ng July 19 nang sinusubukan niyang makalabas ng bahay. Makikita rin itong pinipigilan ni Zahir bago agresibong kinaladkad pabalik sa loob ng bahay. Pagkalipas ng lagpas sa 24 oras, ng sumunod na araw bandang alas 7 ng gabi, makikita mo namang si Noor na desperado nang makaalis sa property. Tumalon ito mula sa balcony ng ikalawang palapag ng bahay sa pagsubok na makatakas. Sa video na ito, may makikita ka ring ibang tao na nandoon sa lugar pero sa kabila ng mga nagaganap, parang wala lang ito sa kanila. Sa isang footage pa, makikita mo naman ang isang lalaking nakatayo lamang sa tabi ni Zahir habang binubuksan nito ang guardhouse kung saan niya kinulong si Noor pagkatapos nitong tumangkang tumakas. At habang kinakaladkad ni Zahir ang nobya pabalik sa loob ng bahay, tinitigan lamang sila ng security guard nang wala man lang ginawa na kahit ano para pigilan ang mga nangyayari. Sa kasamaang palad, ito na rin ang huling beses na makikita si Noor ng buhay. Para kay Zahir, kung hindi niya makukuha ang nobya, walang sino man ang maaaring makakuha sa kanya. Kaya pagkatapos niyang ibalik si Noor sa loob ng bahay, dinala niya ito sa master's bedroom. Doon, ipinilit niya ang sarili sa nobya at ginahasa ito. Sa tindi din ng kanyang galit, kumuha siya ng baril at pinaputukan ito ng isang beses bago tinadtad ng saksak ang katawan ng dalaga. Gayunpaman, hindi iyon naging sapat sa kanya na pinugutan niya rin ng ulo ang nobya. Nang napagtanto niya na ang kanyang nagawa, doon na siya nagsimulang magpanik. At dahil hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, tinawagan niya ang kaisa-isang taong kanyang pinagkakatiwalaan, ang kanyang ama. Tumagal lang ng 46 seconds ang pag-uusap ng dalawa pero walang eksaktong detalye kung ano ang kanilang pinag-usapan o kung pinagalitan ba siya nito. Ang sigurado lang, pagkababa ng tawag, kinontak niya ang isang kaibigan ng ama para humingi ng tulong. Sa tawag namang ito, sinabihan niya ang lalaki na naipit daw siya sa isang malaking problema at nakiusap sa kanyang tulong. Pinapapunta niya rin ito kaagad dahil may mga magnanakaw doon na nakapasok sa loob ng bahay at siya ay mag-isa lamang. Ang kanilang pag-uusap ay tumagal naman ng 5 minuto at pagkababa ng tawag, pinagtaka ng kaibigan ng kanyang ama ang mga sinabi nito. Una, kung totoong may magnanakaw na pumasok sa bahay, bakit siya ang tinawagan nito at hindi ang pulisya? Pangalawa, ano naman kaya sa tingin ni Zahir ang maitutulong niya para dito? Nang nag-aalala sa sitwasyon, tinawagan niya ang kaibigang si Zakir at tinanong kung ano ang nangyayari sa anak nito at bakit parang may mali dahil kailanman hindi pa ito tumawag sa kanya dati. Hindi rin nga daw nakasave ang numero nito sa telepono niya, kaya sinabi niya rin sa kaibigan na pakiramdam niya na sangkot ang anak nito sa isang gulo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinontak naman ng ama ni Zahir ang Therapy Works para magpa-schedule ng home visit para sa kanyang anak. Habang ginagawa ito, aligaga rin niyang minessage ang iba pa niyang mga kaibigan, nagsasabi ng kung anumang palusot para lamang makumbinsi sila na puntahan ang anak sa bahay. Sa tingin ko, ginawa naman niya iyon para palabasin na nagkaroon ng mental breakdown ng anak sa pag-iisip na magagamit niya ito bilang depensa sa korte kalaunan. Pagkadating ng Therapy Works team na sinundan ng mga otoridad, dito na bumungad sa kanila ang nakakakilabot na crime scene kung saan inaresto din nila agad si Zahir pagkatapos silang tutukan nito ng kutsilyo. Pagkalipas ng 4 na araw, ang mga magulang ni Zahir na si Zakir at Asmat, pati na rin ang 2 staff na lalaki sa bahay, ay inaresto din ng pulisya sa ilalim ng paghihinala na sila ay kasabwat sa nangyaring krimen. Siyempre, ang lahat ng ito ay sinusuportahan ng mga nakuha nilang CCTV footage sa bahay at phone records. Sa paglilitis ng kaso, walang kaduda-duda na si Zahir ay guilty sa pagpatay kay Noor. Pati ang lahat ng mga ebidensyang nakuha nila,
ay nakaturo din sa kanya kaya hindi nila ito pinayagang makapagpiyansa. Samantala, ang parehong mga magulang ni Zahir ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya, habang ang dalawang guard naman sa bahay na nandoon nang nangyari ang pagpatay ay patuloy na kinasuhan. Sa huli, nakatanggap ang dalawa ng sentensyang 10 taong pagkakakulong dahil sa hindi pagsumbong sa pulisya kahit pa nakita na nila ang pagkaboyolente ni Zahir sa nobya. Para naman kay Zahir, tinutukan ng publiko ang kabuuan ng pagtakbo ng kaso, lalo pa nang kumalat ang balita sa social media at nakatanggap ito ng mahigpit na kritisismo mula sa mga tao. Naging trending din sa Pakistan ang hashtag Justice for Noor, kung saan maraming tao ang nagbigay ng kanilang komento tungkol sa paksa ng karahasan sa mga kababaihan. Pagkalipas ng 7 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Noor, humarap ito sa korte noong February 24, 2022 at sa kabila ng gabundok na ebidensyang ipiniresenta laban sa kanya, makapal pa rin ang mukha nito at nag-plead ng not guilty. Iginiit niya na siya ay pinatawan lamang na maling akusasyon dahil bagaman nangyari ang krimen sa sarili niyang bahay, naniniwala talaga ito na iyon ay resulta ng panluloob ng mga magnanakaw. Ang isa pang nakakatawang sinabi niya, siya raw ay wala sa bahay ng mga panahong iyon kahit kitang-kita siya sa surveillance footage na kinakaladkad si Noor. Sa huli, ang pagsubok niya na lokohin at ilihis ang korte sa katotohanan ay pumalya at ito ay nakatanggap ng pinakamalalang parusa na pwedeng makuha ng isang kriminal sa Pakistan. Siya ay nakatanggap ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Para naman sa panggagahasa niya kay Noor, ito ay nakatanggap ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkarinig naman ng pamilya sa natanggap nitong hatol, kahit papano ay nakatanggap sila ng kapayapaan, lalo pa at matagal nilang ipinaglaban na makuha ni Zahir ang sentensyang ito. At sa wakas, matatanggap na rin ni Noor ang hustisyang nararapat para sa nangyari sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng pagtatapos ng paglilitis, patuloy na umapila si Zahir na mabago pa ang kanyang sentensya. Ayon pa sa kanya, ang parusa niya ay sobra-sobra para sa nangyaring krimen at kaya lang daw ito ibinigay ng judge sa kanya ay dahil sa atensyon na nakuha ng kaso sa publiko at gayon din ang pahupain ang galit ng mga tao. Sa kabutihang palad, hindi pinansin ng judge ang kanyang mga apela at dinismiss ito. Hanggang sa araw na ito, hinihintay pa rin ang date ng execution ni Zahir at siya ay hindi pa ganap na napaparusahan. Ang nakakagalit lang, nitong November 4, 2023, ayon sa recent update tungkol dito, si Zahir Jaffer ay nilipat daw sa psychiatric hospital ng Adiala Jail mula sa regular na kulungan. Buwan-buwan din itong dinadalo ng kanyang mga magulang at nagdedeposito sila ng malaking pera sa account nito para sa mga pangangailangan ng anak sa loob. Sa isang salaysay pa ng staff sa loob ng psychiatric hospital, ang convicted killer na si Zahir Zakir Jaffer ay ganap na daw na nawala sa tamang pag-iisip at kasalukuyang pinapangalagaan ng mga doktor at kawani ng bilangguan para tulungan siya sa kanyang pagkain, pagpapalit ng damit at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi pa sigurado ngayon kung anong mangyayari talaga kay Zahir, pero umaasa ang lahat na maitutuloy pa rin ang kanyang parusa. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Naniniwala ba kayo na totoong nabaliw si Zahir o umaarte lamang ito? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.